Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Meron po akong naging teacher noon, nung high school po ako. English teacher. Tinuturuan niya po kasi kaming gumamit ng tamang grammar. Kaya pinagawa po niya kami ng journal. Sabi po kasi niya, para mahasa po yung English namin, makorek din po niya yung mga English namin. Lahat ng mga nararamdaman namin, mga pangyayari sa amin sa bawat araw, isusulat namin doon. Siguro mga ilang linggo. Siyempre dahil journal namin yun, personal namin na feelings ang nilalagay namin doon. Wala akong tinago sa journal ko. Lahat ng nararamdaman ko, nagpapagulo sa isip ko, mga pakiramdam ko, problema ko, ganun. Isinulat ko lahat doon. Dumating ang isang araw, sa oras ng klase namin sa kanya, hindi ko maintindihan kung bakit tinawag niya ako para basahin sa harapan yung journal ko. Sa pagkakatanda ko po kasi, hindi dapat namin babasahin yon doon. Kasi syempre, sa buong klase, minsan meron ka nakakasamaan ng loob, ganun. Minsan, may mga teacher ka na nagpapasama ng loob mo kapag pinapahiya ka sa klase, nandoon. Ang sinusulat ko doon kasi, yung curious ako masyado sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaganon. Lahat yun nilagay ko doon. Wala akong tinago. Tapos, nung tinawag niya ako sa klase, nagdalawang isip ako talaga nun na basahin. Lang dahil grading recitation daw yon, kailangan mong basahin sa harapan. Dahil nung high school po ako, madali po akong takutin. Binasa ko po siya. Nilalaman po kasi doon yung kasi bata pa po ako nung hindi ko alam kung ano po ang gusto ko, babae ba o lalaki. May ganun may ganun po akong feelings dati. Nilagay ko doon. Tapos nag-mention pa ako ng pangalan nun. Napahiya po ako. Napahiya po ako sa buong klase. Nandun po na hindi sila nakaimik. Pero sa loob-loob ko, pinagtatawanan nila ako. Tapos nung hindi na ako nakapagsalita, pinaupunan niya ako. Ginawa pa niyang topic sa buong klase. Alam mo yun, parang gustong-gusto ko nang lumubog sa kinauupuan ko. Gusto ko nang umalis. Pero dahil din sa hiya na ayokong gumawa ng eksena para hindi lang madagdagan yung mga sasabihin ng mga classmate ko. Nandun na lang ako sa upuan. Lumuha ako ng tahimik. Masakit sa loob ko yung nangyari sa akin. Napakataas ng tingin ko sa teacher namin na yun. Kasi alam niyo po, yung nakakatuwa siyang magturo. Talagang kinokorek ka niya para ang gusto kasi niya maging tama ang grammar mo kasi English teacher nga naman siya. Kaso sa ginawa niya, parang hindi siya teacher. Pinahiya niya ako. Pinahiya ako ng isang edukadong tao na alam ng lahat na mas mataas ang tingin namin sa katulad niya. Mataas ang respeto namin. Pero sa ginawa niya sa akin nung mga sandaling yun, hindi ko na siya tinuring na teacher. Nandun siguro na pinapakita ko na hindi ko siya binabastos.
Pero yung feelings ko sa kanya bilang estudyante niya, hindi na ganon. Tinuruan niya akong maging magsik ang loob ko. Tinuruan niya rin ako maging bastos. Tinuruan akong maging bastos ng isang mataasang pinag-aralan sa akin. Alam niyo po, kapag meron po tayong nalalaman o kaya napagtatanungan po tayo, tapos mas alam natin ipaliwanag, hindi naman natin dapat insultuhin yung taong nagtatanong. Hindi naman natin dapat na insultuhin na yun lang ang alam niya. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng kaalaman ng mas maalam tayo kaysa sa taong kaharap natin. Para i-share natin, ibahagi natin kung anong nalalaman natin. Hindi yung pinagmamalaki natin. Hindi yung pinagmamalaki natin na, oh, matalino ako sa'yo, mas magaling ako sa'yo. Ikaw wala ka. Wala kang sinabi, wala kang binatbat. Hindi dapat ganun. Kasi, magkabaliktad kayo ng posisyon, magkapalit kayo ng katayuan sa buhay, mararamdaman mo kung gaano yan kasakit eh. Kung gaano kasakit yung mga binitaw mong salita sa taong ininsulto mo. At ang mga sinasabi mo, hindi man yan punyal na isasaksak mo sa tao. Pinatay mo yung respeto niya sa sarili. Pinatay mo yung tiwala niya sa sarili niya. Ganun ang ginagawa mo. Pinatay mo siya. Pinatay mo ang respeto niya sa'yo. Huwag tayong ganun ng mga tao. Isipin muna natin yung mga sasabihin natin. Lalo at edukado kang tao. May pinag-aralan kang tao. Dapat nga, ikaw na may mataas na edukasyon. Ikaw ang magtuturo sa amin. Ikaw ang magtuturo sa amin kung paano gawin yun. Kung paano gawin ng tama yung mga bagay na gusto mo rin maabot namin. Hindi yung iinsultuhin mo kami bago mo kaming turuan. Ako, high school graduate lang ako. Marami akong hindi alam. Meron akong college na anak. Kahit ko yan anak, pinakikinggan ko. Kasi hindi siya inabot ng kaalaman ko eh. Kasi ang level ng kaalaman ko hanggang high school lang talaga. Nararamdaman ko na lang yan na mas mababa ang ang kaalaman ko. Kasi ang anak ko, mas marami siyang alam. Kasi college siya eh. Hindi porque anak ko lang siya, dapat mataas pa rin ako sa kanya. Hindi dapat ganyan. Marunong tayo dapat magpakumbaba. Kahit tayo mas matanda. Kahit tayo may naabot. May mga tao naman na wala halos nalalaman, pero pinipilit naman din niya. Yung mga nalalaman niya, nakukunti lang. Ayaw niyang magpaturo, ayaw niyang magpalamang. Kasi, mas matanda siya. Lagi pa niyang pinamumukha dun sa mas bata sa kanya na, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Alam niyo yun? Yun lang ang nakakalungkot sa atin. Kahit pa ang mga naglilingkod sa Diyos, kahit pa yung mga sumusunod na sa kanyang mga panuntunan. Marami sa atin, kahit pa na taong simbahan na, marami sa atin na may ganyang mindset. Kapag may mga bagay tayong, kunyari kagaya ko, na-upset talaga ako. Marami, hindi lang yun eh. Marami pang nangyari sa akin. Yun lang talaga ang syempre bata pa ako, sensitibo akong masyado. Tapos may pinagdadaanan pa ako sa bahay. Kaya talagang natanim talaga yan sa utak ko. Naikwento ko pa yan sa mga kabatch ko. Hindi nila akalain na ganun ako magdala ng sama ng loob. Kasi napakababa ko.
Alam mo yun? Parang yung pagkakasabi sa akin ng teacher ko na yun, parang hindi na ako aangat. Ganon. Pag ganon nga kaya alam nyo, ginawa ko na lang hobby. Or ginawa kong palagi ang gawain. Ang pagdadasal. Kapag ka nakakaramdam ako ng sobrang depresyon, siguro, hindi depression, sumasama ang loob ko. Kapag naalala ko yun, tapos minsan, nangyayari yan na lagi ko yung pinagdadasal, marupok lang ako tao pa rin ako, na nasasaktan ako. Kaya kapag every time na nararanasan ko yun, dadasal ako. Tanggalin mo Lord sa puso ko yung mga ganon. Kasi nagagalit lang ako. Kung ikaw rin yun, ganon na, insulto ka, pinagtawanan ka, napakababa ng tingin sa'yo, at hindi mo maipaliwanag ang side mo dahil malalakas sila, lagi ka magdasal. Huwag mong ilagay yung sarili mo na mababa ka. Bakit? Andiyan ang Diyos para itaas tayo. Nandyan ang Diyos para paangatin, pagaanin ng mga nagpapabigat sa puso natin. Maraming man nangyayari sa buhay natin kung lagi natin tatawagin ang ating Panginoon Diyos. Hindi niya tayo pababayaan na lalong mahulog, lalong madapa, lalong magpakababa. Humingi tayo lagi ng lakas sa Kanya, ng gabay ng Kanyang banal na Espiritu. Ingatan din natin ang ating dila para hindi tayo makapagsalita laban sa kanila. Hindi tamang maghiganti sa kanila. Pabayaan natin ng Diyos na humaghiganti para sa atin. Dahil wala silang ibang sisisihin. Dahil ang Diyos ang gumawa nun para lang matuto sila. Kaya, ang sa akin lang po, kung ano po ang meron tayo na nalalaman, huwag natin ipagmalaki o ipagmayabang. Ituro natin sa iba. I-share natin yung mga nalalaman natin na napagtagumpayan natin para maramdaman din nila may pag-asa lagi sila. Lagi po tayong manalangin at hilingin lagi ang gabay at liwanag ng ating Panginoong Diyos. Magandang umaga.